Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito na naman po tayo para magbigay ng update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman makahingi ng like, share at subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masugid nating subscriber at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking munting channel. Matapos ng masaksak ni Olga si Marites ay agad na humingi ng saklolo si Lola Tinding. Sakto rin na paparating na sina Don Facundo at kaagad na tinulungan si Marites upang madala sa pinakamalapit na ospital. Tumawag naman ang tauhan ni Ramon at sinabi na may sumaksak kay Marites. Nagulat si Ramon at sinabi na alamin nito kung sino ang sumaksak. Kaya naman sa pagtakbo ni Olga ay kaagad itong sinundan ng tauhan ni Ramon habang naghihintay si Tinding sa kung ano ang magiging kalagayan ni Marites ay sinabi nito kay Don Facundo na sana'y may nagawa siya upang mailigtas niya ang kanyang anak. Kaya naman awang-awa ang senyor kay Lola Tinding. Sa kabilang banda, sumakay sina Tanggol sa isang mamahalin at magarang helicopter. Sinabi ni Divina na ipapakita niya kay Tanggol ang buong isla. Namangha si Tanggol sa laki ng isla. Ayon kay Divina na makakabili din nito si Tanggol ng masigit pa sa mga nakikita nito. At doon na nga daw tuluyang magwawakas ang kahirapan nito. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan nito habang nagsasaya sa kanilang swimming. At dito isinama na ni Divina sa pag-akyat ng bundok at sa pagkakataong ito ay kasama na nila sina Primo at Amanda upang puntahan ang mga taong lokal na naninirahan sa kabilang bundok. Samantala, matapos utusan ni Ramon si Bullet, 10 ng kanyang mga tauhan na umpisahan na nahanapin ang mga Red Phoenix. Dahil hindi nga siya makakapayag na hindi makapaghiganti sa nakaraan nilang engkwentro, ay matitimbog na nga ang mga ito kasama si Edwin at ang mga batang tundo. Kaya naman magkakaroon ng habulan sa pagitan ng dalawang grupo. Kampante naman sina Edwin na matatakasan nila ang mga ito. Ngunit dahil mas maraming taon na kasama si Bullet ay mapupuruhan ang kanilang kasamahan. Kaya naman sinabi ni Teban na tagilid sila at kailangan na nilang tumakas. Pinalad man silang makatakas kina Bullet ay mukhang mamalasin sila dahil sina Rigor at Mando mismo ang makakahuli sa kanila. Sinabi ni Rigor na hindi na sila makakatakas, lalong-lalo na umano itong si Edwin. Ngunit mayabang na sinabi ni Edwin na kahit mahuli sila ay maaabsuelto pa rin sila at itaga ito ni Rigor sa bato. Hanggang sa dinala na nga sila ni Mando at Rigor sa presinto kung saan iniharap sila kay Colonel Suarez at dahil kilala ni Suarez si Rigor na matinong pulis ay mukhang mahihirapan silang mapaabsuelto sina Edwin. Kaya naman tatawagan niya si General Pacheco upang sabihin na sina Dimagi ba ang nakahuli sa mga tao ni na Angkong. Dito na sinabi ni Pacheco na gagamitin nila ang kaso ni Rigor upang maabsuelto ito kapalit ng pagpapalaya sa mga tao ni Angkong. At pag naging matigas pa rin ito ay siya mismo umano ang gagawa ng paraan upang madiin si Rigor sa kasong isinampa ni Tinding. Kaya naman dito halos lumiyab sa galit si Rigor dahil wala nga siyang choice. Kakainin niya ang kanyang pride at paninindigan. At dito pumayag na siya na makalaya sina Edwin kapalit ng pag-areglo sa kasong isinampa ni Tinding.
Asar na asar nga siya habang pinagtatawanan ni Edwin. Sinabi pa ni Edwin na sinabi na niya umano na kahit anong gawin ni Rigor ay makakalabas pa rin sila. Maikukwento naman ni Tinding kay Don Facundo ang tungkol sa problema ang pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Malamang umano, sisisihin na naman ni Tess ang kanyang apo sa nangyayari dito. Hindi nga nabanggit ni Tinding ang pangalang Tanggol. Ngunit nananatiling buo ang paniniwala ni Tinding na hindi si Tanggol ang may gawa nito dahil kilala niya nga ang kanyang apo. Kaya naman kinakailangan niyang makausap si Tanggol sa lalong madaling panahon. Dahil ito lang ang magpapatunay sa mga paratang ni Tess, dagdag pa ni Tinding na mukhang nalason na ni Rigor ang kanyang anak dahil lahat na lang ng masasamang nangyayari sa kanilang pamilya ay puro kay Tanggol na babaling ang sisi. Malalaman na nga ni Ramon na si Olga ang siyang sumaksa kay Marites. Kaya laking gulat niya, sa kabila nito ay hindi niya kukumprontahin si Olga. At dito na siya magsisimulang magduda sa kung ano ba talaga ang atraso ni Tess kay Olga. May isa pang ibinalita ang kanyang tauhan nang sabihin nito na kasama si Don Facundo sa mga nagdala sa ospital kay Marites. Kaya labis siyang nagtaka kung paanong nakilala ni Facundo si Tess. Ayon sa kanyang tauhan, ang nanay ni Marites ay naninilbihan kina Don Facundo. Di kalaunan ay nagkamalay na si Marites at iniwan muna silang saglit ni Don Facundo upang makapag-usap si Tess at Tinding. Hindi nga nagkamali si Tinding dahil isinisi na naman ni Tess kay Tanggol ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya, malamang may atraso si Tanggol sa sumaksak sa kanya at siya ang binabalikan nito. Nakiusap din si Marites na wag nang sabihin ito kay Rigor dahil paniguradong malaking gulo na naman ito. Ngunit iginiit ni Tinding na wag magpadalos-dalos si Marites hanggang hindi nila nakakausap si Tanggol at wag itong magpapalason sa mga sinasabi ni Rigor. Alam umano nilang dalawa na bata pa lamang si Tanggol ay mainit na talaga ang dugo ni Rigor sa kanyang apo. Matapos ito ay lumapit na si Don Facundo at labis-labis ang pasasalamat ni Tinding at Marites dahil sa tulong na ginawa nito. Nalaman na din nila na si Don Facundo na ang nagbayad ng lahat ng gastusin nila sa ospital. Ayon kay Tess, babayaran niya ng paunti-unti si Senyor. Ngunit sinabi ng Senyor na wag na at tulong niya na lang ito. Kaya naman sinabi ni Tess na tatanawin niyang malaking utang na loob ito kay Senyor Facundo. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!